GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Karumal-dumal ang sinapit ng isang babaeng natagpo ang patay, nakabalot sa plastik at nakasilid sa drum. Itinapon ang labi sa isang bangin sa Antipolo, Rizal at natagpuan ng mga bata. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente at nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, Emil, Vicky, isang bangkay ng babae ang natagpuan kahapon ng mga nangangalakal ng basura sa ilalim ng isang bangin sa gilid ng Marcos Highway sa Barangay San Jose, Antipolo City. Nakabalot sa plastik at nakasilid sa isang plastic drum ang mga labi na ito sa ilalim ng bangin nang makita ng ilang kabataan sa lugar dakong alauna ng hapon. Agad pinagbigay alam sa mga otoridad ang insidente at agarang naiahaw ng mga labi gamit ang lubid. Nakita po silang drum, akala po nila yun kalakal. At nung pagbukas po nila, tumambad po sa kanila ang paa. Kaya immediately pumunta sila sa pinakamalapit na pulis. Pagkatapos nun naka-receive kami ng report nga na nagsasabing may nakita silang paa na nakalagay sa drum. Sa taya ng PNP Scene of the Crime Operatives, hindi lalagpas ng 30 anyos ang edad ng biktimang nakasuot ng maong short at puting t-shirt hanggang bewang ang buhok at may tattoo na gagamba malapit sa tiyan at ahas sa kaliwang hita na may mga letra na kung babasahin ay Noemi. Natunto ng GMA Integrated News ang pamilya ng biktima na kinilalang si Rana Ayesa Baluyot. Ayon sa kanyang kapatid, madaling araw ng January 20, huling nakita ang biktima sa Barangay Kupang, Antipolo City at may sumundo raw sa kanya na isang babae at lalaking nakamotor. Hindi malinaw kung ano ang kaugnayan ng biktima sa dalawa. Mula raw noon ay hindi na nila nakontak si Rana Ayesa. Stay siya po para po sa pagkawala ng kapatid ko. Last po na sinabi niya, may binanggit daw po siyang pangalan. Sabi daw po, wala na daw po siya ibang hahanapin. Kundi po yung binanggit niya lang pong pangalan. Patuloy din ang investigasyon sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Hunyo ng taong 2023, tinapon din sa bangin di kalayuan mula sa lugar ang mga tinadtad na parte ng isang babae na pinatay umano ng kanyang live-in partner. Vicky, sabi naman ng Antipolo Police, priority ngayon nila na mahanap ang mga salarin sa krimen para agad silang mapanagot. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Samantala, nasa Cote sa Quezon City ang isang buntis na nagtangkang ibenta ang kanyang 1 taong gulang na anak. Nasagip din sa Batangas ang isa pang sanggol na ibinebenta umano online. Nakatutok si June Veneracion. Paglabas ng isang operatiba sa sasakyan, nagtakbuhan na ang kanyang makasamahan mula sa PNP Women and Children Protection Center o WCPC. Agad na kinuha ang isang sanggol. Entrapment operation ito sa Batangas City noong January 21, kung saan na-rescue ang 3 buwang sanggol na binibenta umano online ng kanyang sariling ina sa halagang 75,000 pesos. Arestado ang ina na kakauwi lang sa Pilipinas, kasama ang kanyang sanggol na ipinanganak sa Vietnam. Nung tinanong namin bakit binibenta, according to her, para makabalik siya sa Vietnam at magtrabaho ulit. Isang araw bago nito, na-rescue naman sa Quezon City ang 1 taong gulang na sanggol. Huli rin ang kanyang buntis na ina na nagtangka raw ibenta ang anak na pinresyuhan niya ng 25,000. According sa kanya, 7 ang naging anak niya. Itong binenta niya pang 7, tapos buntis siya ngayon ng 3 months ulit. Hindi daw siya sinusuportahan ng kanyang asawa. Nakakulong ngayon sa isang selda sa Camp Crame ang mga arestadong ina. Posible silang makulong ng habang buhay dahil sa paglabag sa mga batas, gaya ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Ma'am, kayo po ba may gusto po kayong sabihin? Pasensya na po. Pasensya na po. Sorry po. Ngayong buwan pa lang ng Enero, 3 baby na ang nare-rescue ng WCPC mula sa online bentahan. Naaalarma ang police unit dahil noong 2024, 5 lang ang nasagip at 8 nung nakarang taon, 8 online site na ang kanilang napa-takedown. 10 pa ang kanilang tinututukan. Hindi rin kami napapagod na suyurin sila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tetestigo umano si dating Congressman Zaldico
laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung umusad ang ikatlong impeachment complaint. Pinag-aaralan namang sampahan ng reklamo ang Secretary General ng Kamara dahil sa hindi pagtanggap sa dalawang impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May pasabog daw na testigo ang grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalaman niyang bigay ng pera maging yung pag-aayos ng budget in the program allocation. Hindi tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General ang ikatlong impeachment complaint, pati ang ikalawang reklamo na inihain ng grupong bayan at mga kaalyado nito dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Nang malaman daw ito ni Ko, lalo raw sumidhi ang kagustuhan nitong tumestigo. Si Ko nagsabing si Pangulong Marcos umano ang nag-utos ng budget insertions na nagkakahalaga ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Pero tumanggi ang grupong idetalye kung paano sila nagkaroon ng komunikasyon kay Ko. Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, nung nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee. Hindi siya pinayagan. Inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Masusi na rin daw nilang pinag-aaralan ang pagsasampa ng reklamo laban kay Garafil. Pag nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General, that we will file against a case against the office. May constitutional violation si Secretary General Garafil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garafil, and we will file charges against her. Sa ngayon, iisang impeachment complaint pa lang laban sa Pangulo ang opisyal na natanggap ng Office of the Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ito ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. The De Jesus impeachment complaint is a scam. It does not only involve the Secretary General's office, it involves the leadership of the House and the President himself. Sinisikap namin makuna ng pahayag ang House Secretary General at si House Speaker Faustino D. III. Nasabi naman ni De Jesus noon na hindi niya inihain ang reklamo para protektahan ang Pangulo at meron daw siyang mga ebidensya. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangang patunayan ni Defensor ang kanyang alegasyon laban kay De Jesus na umaming minsan ng nag-abogado para sa PDP laban Duterte faction. Tinawag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na constitutional sabotage ang paggamit anya ng mga teknikalidad sa impeachment process. Ginagamit daw ang isang mahinang reklamo para mapigilan ang paghahain ng iba pang reklamong malakas at mas pinaghandaan. Naniniwala naman ng isang taga-House Committee on Justice na dapat ay tanggapin ng Kamara ang lahat ng ihahaing impeachment complaint. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. Ngayong hawak na ng Office of the Speaker ang unang impeachment complaint, pagbalik ng sesyon sa Lunes, merong 10 session days ang Speaker para maisama ito sa order of business. Pagkatapos, may 3 session days para ma-refer ang reklamo sa House Committee on Justice. Nakahanda naman daw ang House Committee on Justice kahit pa magkasabay nilang hawakan ng impeachment proceedings laban sa Pangulo at kung sakasakali, laban kay Vice President Sara Duterte. I have a lot of faith and confidence to the 38 members of the Justice Committee. For as long as we will be adopting the necessary strategies, I believe that we can confidently discharge our function in addressing 2 impeachment complaints, no? One against the President, although I do not want to speculate, but you mentioned it, one against the Vice President. Kaya naman, magagaling yung mga members ng Justice Committee. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok
24 oras. Idiniin ni presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos na di niya haharangin ang anumang impeachment complaint laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka haharangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. Then Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. And I share the same sentiment, so I will not be stopping or blocking any impeachment. Bilang House Majority Leader, ang nakababatang Marcos na may hawak ng House Committee on Rules ang kukumpas sa pag-usad ng reklamo sa House Committee on Justice. Iniurong sa Pebrero ang pagbasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Pandi Ghost Project para sa kasong malversation at graft. Yan ay habang nire-resolba ang mga nakabimbing mosyon ng mga akusado. Nakatutok si Maki Pulido. Di tulad noong mga nakaraan, nakadilaw na t-shirt na si dating Senador Bong Revilla nang humarap ngayon sa paglilitis ng kasong malversation sa Sandigan Bayan. Uniform ng mga persons deprived of liberty na nasa kustodiya ng BJMP. Nakaposas din siya at mga kapwa-akusado na tinanggal lang pagpasok nila sa sala ng Sandigan Bayan 3rd Division. Arraignment o babasahan sana ng sakdal, sina Revilla at 6 pang akusadong dating taga-DPWH Bulacan 1st District para sa kaso na kaugnay ng di umano'y 92 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Pero dahil may mga nakabingbing mosyon ang mga akusado, ipinagpaliban muna ito ng korte. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay re-resolbahin na ng mga mahistrado ang mga mosyon. Tumutol ang prosekusyon sa pagpapaliban ng arraignment dahil maantala lang umano ang paglilitis. Delaying tactic lang umano ng depensa ang mga mosyon. Pero sabi ng abogado ni Revilla, mahalaga para sa kanilang depensa ang mga mosyong ito. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Ilan sa mga inihaing motion ni Revilla, motion to quash information o ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process, motion for reinvestigation o ibalik sa ombudsman para muling maimbestigahan, at motion to be detained at the PNP custodial facility. Naghain din ng motion ng akusadong si Emelita Huat na makulong siya sa Bulacan Police Provincial Office. May motion din ng abogado ni Juanito Mendoza na pag-isahin na lamang sa isang dibisyon ang kasong graft at malversation. Pinatawag at pinaharap muli ng mga mahistrado ang mga jail warden ng Quezon City Jail male at female dormitory para muling kumustahin ang kaligtasan ng mga akusado. Pagtitiyak naman muli nila maayos at maluwag sa Quezon City Jail. Pagkatapos ng pagdinig sa 3rd Division, hindi muna binalik sina Revilla sa Quezon City Jail dahil may kasunod na nakatakdang arraignment sa 4th Division na dumidinig naman ng kasong graft. Sa mga akusado, tanging si Emelita Huat, engineer ng DPWH Bulacan, ang nagpasok ng plea na not guilty. Dahil naghain din ang abogado ni Revilla para ibasura ang kaso at muli itong imbestigahan ng ombudsman, nireset din ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Hindi na pumasok sa loob ng korte ang ibang mga taga-DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga mosyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At dahil na nga nag-aalala umano para sa kanyang seguridad si dating Senador Bong Revilla, ininspeksyon ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan ang piitan niya at ng mga kapwa-akusado. Mula sa New Quezon City Jail, nakatutok live si Maris Umad. Maris.
Vicky, para nga mapawi ang pangamba para sa seguridad ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ng mga kapwa niya akusado sa kontrobersyal na flood control project scam, mismong mga hukom na ng Sandigan Bayan ang nag-inspeksyon dito sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas at gayon din sa Female Dormitory sa Camp Karingal para malaman ang kondisyon ng mga persons deprived of liberty at kung may basehan ba ang mosyon ni Revilla na mailipat na siya sa PNP Custodial Facility. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory ang 3 hukom ng Sandigan Bayan para inspeksyonin ang mga seldang pinagpiitan kina dating Senator Bong Revilla at 4 na kapwa-akusado na dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kasama ng jail warden at iba pang opisyal ng pasilidad ay sinilip nila kung may basehan ng security concerns ni Revilla para magpalipat sa PNP Custodial Facility. Wala naman po kami nakikitang basihan. We assured them that this is a secured facility, bago, modernong facility at mas makatao nga. Nakalatag din nila ang mas mahigpit na seguridad, kabilang ang limitadong galaw ng mga nakakulong at control gate sa bawat palapag, pati sapat na seguridad. We have approximately 200 employees per shift or jail personnel per shift na nakatutok per cell blocks. We have additional employees or personnel na dedicated for escort duties kapag sila ay lalabas ng kulungan. We have response team, we have coordination with the Quezon City Police District sa perimeter security. Mayroon din nilang 24/7 CCTV camera sa buong jail facility na susuportahan pa ng parating na body-worn camera para sa mga bantay. Inalam din kung congested o masikip dito tulad sa lumang Quezon City Jail. Definitely wala pong congestion dyan. Under the rated capacity pa ho. It's rated for more than 5,000. We have 3,600 sa ngayon. Sinuri rin pati ibang pasilidad sa 2 oras na inspeksyon. Katulad ng infirmary para tingnan kung may sapat na kakayanan sa pangkalusugan, training rooms, livelihood area, mga inner dormitories at mga selda ng general population natin, and then mga facilities for telehearing, online hearing, na-check din nila, kitchen, at mga office and records office. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga hukom ng lumabas sa pasilidad bago mag-alas 2 ng hapon. Generally positive naman ang feedback regarding sa situation ng jail natin, yung itsura ng jail at yung security measures na inilagay natin. Bago niyan ay tiniyak na sa pagdinig na secured si Revilla na mag-isa sa selda at nakahiwalay sa selda kung saan magkakasama ang 4 niyang kapwa-akusado. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang parang complicated kung magsasama-sama po sa cell. Base sa desisyon ng Sandigan Bayan, ibinalik si Revilla at mga kapwa-akusado sa New Quezon City Jail Male Dormitory. Ininspeksyon din ng mga mahistrado ang female dormitory sa Camp Karingal kung saan naman nakapiit ang mga babaeng kapwa-akusado ni Revilla. Nakita naman din po na handa rin naman ang facility, zero congestion din po kasi yung female dormitory natin. Vicky, pagkatapos ng 7 araw na mandatory quarantine ay lilipat na sa general population si Revilla at yung 4 na iba pa niyang mga kapwa-akusado. Pero ayon sa BJMP, posibleng hindi na talaga isama yung 4 kay Revilla. Wala namang schedule ng dalaw ngayong araw dahil ngayon nakaschedule ang disinfection activities dito sa male dormitory. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Tinutugis ng mga otoridad ang isang Pasay SK chairman, isang kagawad at 7 pa nilang kasama na nang hijack at ng hold-up sa sasakyan na isang vlogger na nagbebenta ng ginto. Nahuli na ang isa nilang kasama sa pagtangay ng 6 na milyong pisong halaga ng alahas at pera. Nakatutok si Homer o si Jomer Apresto. Exclusive! Pasado alas 10 ng gabi nitong Miyerkules nang huminto ang 2 SUV na yan sa Tejeron Street, Barangay 792 sa Santa Ana, Maynila. May kita sa CCTV ang pagbaba sa puting SUV ng driver at ng isang lalaki habang may bitbit na mahabang bagay na nakabalot ng tela. Lumipas na ang ilang minuto, hindi pa rin bumabalik ang dalawa hanggang sa mag-traffic na sa kahabaan ng lugar. Dito na dumating ang mga taga-barangay na nagtaka kung bakit iniwan lang ng dalawa na nakahambalang ang sasakyan. Isang mag-asawa raw ang nakakita na sumakay pala sa itim na SUV sa unahan ang driver at pasahero ng puting SUV. Kumanan dito sa may A. Francisco, dire-diretso na.
Bali nakita natin may parang cable tie na pula doon sa may lapag. Tapos yung dalawang tsinelas doon sa may driver seat. Maya-maya, may kita sa video ang pagdating ng napakaraming pulis mula sa Manila Police District at Pasay City Police Station. Sinusundan pala ng mga tauhan ng Pasay Police ang puting SUV na hinayjack ng dalawang armadong lalaki sa Barangay 190 Pasay City. Lula nito noong una ang 4 na biktima, kabilang ang isang 24 anyos na content creator at seller ng ginto. Yung sasakyan po ng mga biktima po natin, biglang hinarang ng mga suspects. Then yung driver at saka yung pasahero dito sa harap nakatakas. So dalawa na lang yung natitira dito sa likod. So yun ang kinumando ngayon ng mga suspect natin. Agad naman na nakahingi ng tulong sa mga otoridad ang dalawang nakatakas na biktima, kaya nagsagawa ng dragnet operation ng mga otoridad. Sakto rin na mayroong GPS ang sasakyan ng mga biktima at na-trace na nagpaikot-ikot ang SUV hanggang sa nakarating sila sa Santa Ana, Maynila. Maswerte raw at sa puntong ito, nakakita ng pagkakataon ng dalawa pang biktima para makatakas sa kamay ng mga armadong lalaki. Nung ililipat na sila sa ibang sasakyan, tama-tama na nila sa na-check nila na hindi nakalak. So doon na sila nagpulasan. Itong mga biktima natin, ito talaga yung kanilang negosyo, yung mag-trade in ng mga gold. Pero natangay ng mga salarin ang nasa 6 na milyong pisong halaga ng alahas at pera. Makalipas lang ang ilang oras, natunto ng pulisya sa isang resort sa Barangay Pansol sa Calamba, Laguna ang pinagtataguan ng mga sospek. Nahuli rito ang 22 anyos na lalaki na sinasabing driver ng itim na SUV kung saan nabawi ang ilang alahas at pera. Isang granada rin ang nakuha sa kanya, pero wala na noong mga oras na yon ang ibang kasabwat ng lalaki. Sa CCTV ng resort, may kitang kanyang mga kasama habang kumakain at pinagpapartehan daw ang kanilang nakuha sa mga biktima. Sabi ng pulisya, tukoy na nila ang pagkakakilala ng 6 mula sa 10 sospek. 2 dito ay SK chairman at kagawad pa ng isang barangay sa Pasay na kapwa nagtaguna. Lumalabas sa investigasyon na ilan sa mga sospek ay kakilala mismo na mga biktima. Napagalaman din na ito ng 5 beses na nagawa ng mga sospek ang kaparehong krimen sa iba't ibang lalawigan. Sinubukan naman namin hinga ng pahayag ang sospek pero... Sa korte na lang po ako magpapaliwanag, sir. Maharapan na huling sospek at mga kasabwat nito sa patong-patong na reklamo, kabilang ang robbery, comprehensive law on firearms and ammunition at illegal possession of explosives. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Sumadsad pa sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City ngayong araw. Ang bagong record low para sa amihan season na ito. Sa iba pang kalapit na lugar sa Benguet, may mga pananim na balot na ng andap. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Frozen lettuce at frozen cabbage. Ganyan na ang pananim sa Kabayan, Benguet dahil sa matinding lamig. Mas makapal ang yelo na bumalot na rin sa lupa. Pati ang sasakyan na ito nabalot na ng frost. Pati mga pananim sa Barangay Paway sa Atok, tinamaan ng andap. Gumamit ang mga magsasaka ng water sprinkler para hindi masira at masayang ang mga pananim. Ngayong araw, 13 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa La Trinidad sa Benguet. Mas malamig sa kalapit na Baguio City na bumaba pa sa 10.6 degrees Celsius. Pinakamababa na yan sa lungsod mula nang mag-umpisa ang amihan season. Inaasahan pang lalamig dahil sa patuloy na pagbugso ng hanging amihan. Kaya nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Atok sa mga turistang aakyat at mamamasyal sa lugar, mainam na magpakonsulta muna sa doktor lalo na sa mga may iniindang sakit. Reminder lang po yung pag po na suuti pag ganitong malamig saka yung pag alam po nila na may health conditions po sila na mas magandang ikonsulta muna sa kanilang mga physicians kung ano pong mas kinakailangan lang gawin bago sila bumiyahe dito. Kahit sabihin namin malamig, pero pagdating nila dito, iba pa rin yung reception ng mga katawan nila sa weather po namin dito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Naghain ng diplomatic protest ang China dahil sa mga pag-atake umano sa kanilang leader ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ipinatawag din ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Git naman ni Tariela, hindi panguudyok ang paglalahad kung sino ang bully at tunay na biktima. Nakatutok si JP Soriano.
Sa speaking engagement na ito ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita sa kanyang presentation ang mga caricature na ito ni Chinese President Xi Jinping. Ang naturang slide may titulo na Why China Remains to be a Bully. Agad itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing sumusobra na raw si Tariela na naglulunsad umano ng malisyosong pag-atake sa lider ng China. Kasunod nito, naghain ng diplomatic protest ang China noong nakaraang linggo. Sinundan ito ngayon ng pagpapatawag ng gobyerno ng China sa Beijing kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz at nagparating ng protesta. Pinadalhan namin ng mensahe si Ambassador Flor Cruz pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Sa diplomatic community, may seryosong implikasyon ang ganitong pagpapatawag. Pero wala pang komento ang Department of Foreign Affairs o DFA na nakakasakop sa ating embahada sa Beijing. Giit naman ni Tariela sa GMA News Online, hindi provocation o pang-uudyok ang anyay transparency efforts para ilahat kung sino ang anyay bully at ang tunay na biktima. Hindi anya sila masisindak ng banta na patunay lang anya na epektibo ang transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari kaysa sa international law. Sa social media na inaalmahan ni Tariela ang pagpapakalat ng China ng maling impormasyon at pag-iiba ng China sa mga nangyayari para palabasing Pilipinas pa ang may kasalanan. Pero ang pag-alma niya, hindi nagustuhan ng China kaya naghain sila ng diplomatic protest kamakailan. May tila bantari ng China sa ilang individual sa Pilipinas na tumigil na sa umano'y pang-uudyok at panglilito saan nila'y tama at mali kung ayaw silang pagbayarin sa kanilang ginawa. Hindi lang sa Beijing kundi maging dito sa Pilipinas ay itinutulak ng Chinese Embassy ang naratibong may mga pag-atake at fake news na paninira umano sa kanila. Sabay sabing hindi sila magiging pasensyoso o mananahimik. Umalma na dyan si Senador Risa Ontiveros, sabay sabing malinaw na ang pahayag ni Tariela at iba pang opisyal ng gobyerno ay paninindigan para sa national interest ng Pilipinas at para protektahan ang karapatan ng bansa. The Chinese Embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sumulat na si Ontiveros sa DFA para hilingin na aksyonan ang mga ginagawang ito ng China. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sagot sa kanya ng Chinese Embassy, ang embahada ay nagsisilbing tulay para sa pagsusulong ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa mga pahayag ni Tariela at Ontiveros, pero nauna nang sinabi ng DFA na buo ang suporta nila sa mga elected officials at government institutions na ginagawa ang kanilang tungkulin para depensahan ang karapatan ng Pilipinas. Ang tila mas matapang na pahayag ng Chinese Embassy ay nangyari nang pumasok na ang bagong ambassador ng China sa Pilipinas na pareho lang ang naratibong itinutulak sa isang pagtitipon nitong Martes. If fake news are spread, if China is defamed or if hatred is incited, we will not remain patient and silent. We will push back firmly without any hesitation. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ang piso sa buwan ng sahod ang mga kasambahay sa Metro Manila. Pero kapos pa rin para sa ilang kasambahay ang 7,800 pesos na buwan ng minimum wage. Nakatutok si Von Aquino. Mula 7,000 pesos na buwan ng minimum wage ng mga kasambahay sa NCR, simula February 7, 2026, magiging 7,800 pesos na ito. Ito'y matapos aprubahan ng NCR. May dagdag na 800 piso sa buwan ng sahod ang mga kasambahay sa Metro Manila. Pero kapos pa rin para sa ilang kasambahay ang 7,800 pesos na buwan ng minimum wage. Nakatutok si Von Aquino.
Mula 7,000 pesos na buwanang minimum wage ng mga kasambahay sa NCR, simula February 7, 2026, magiging 7,800 pesos na ito. Ito'y matapos aprubahan ng NCR Wage Board ang 800 pesos na aumento. Ayon sa DOLE NCR, ikinonsidera nila sa desisyon ng inflation rate at iba pang gastusin ng mga kasambahay. Wala namang petition for wage increase, but we opted to review the minimum wage ng ating mga kasambahay. Nung inanalyze namin ang data, ang nagiging sa 7,000 na yun yung current minimum, nakikita po namin na less than 300 lamang yung take-home pay ng ating mga kasambahay dito sa NCR. Pero kung ang kasambahay na itago natin sa pangalang Marie ang tatanungin, kulang pa ang 800 pesos na aumento. Siya nga raw na 10,000 pesos kada buwan ng sweldo. Hirap na pagkasyahin dahil 3 anak ang kanyang pinag-aaral. Hindi rin daw binabayaran ng kanyang amo ang kanyang mga social benefits tulad ng SSS at PhilHealth. Hiling sana magkaroon. Hindi ko po kayang sabihin sa pero sana po meron. Para rin sa assurance ko na nagtatrabaho para sa kanila. Ang kasambahay naman na si Mary Mapili, 8,000 pesos ang buwan ng sahod, na sapat naman daw dahil siya ay single pa. Saan usually napupunta? Sa family ko po. Ano papadala ka? Opo, hindi naman po. Siguro magtitira ako mga 1,500, ganon. Ganon po. Opo. Ang kanyang employer handa naman daw taasan ng kanyang sweldo sakaling ipag-utos ng gobyerno. I do it pag kaya ko. Tinataasan ko talaga. After all, konti lang naman. Life is difficult now. Yung 8,000, di nga nila kayang i-manage yun sa pamilya nila. Ang DOLE NCR magsasagawa ng information drive kaugnay sa bagong minimum wage ng mga kasambahay. Paalala nila sa mga employer. Mag-comply po sa bagong minimum wage. Kung talagang hindi nagbabayad, may sanction po or penalty laban dito sa ating mga employers na hindi sumusunod sa minimum wage order. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, posibleng maging maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend kaya magbaon ng payong kung lalabas. May nabuo kasing shear line o salubungan ng malamig na amihan at mainit na hangin mula po sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman ang epekto niyan ngayong weekend hanggang sa simula ng susunod na linggo. Patuloy din ang pag-iral ng amihan sa malaking bahagi ng bansa. Kaya bumagsak sa 10.6 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura ngayong araw na naitala po sa Baguio City. Samantala, inaasahang lalapit sa bahagi ng Mindanao ang low pressure area na dating Bagyong Ada. Pero hindi na nakikitang magiging bagyo ulit at posibleng malusaw na rin. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may tsansa ng hanggang katamtamang ulan sa eastern section ng Luzon at sa Caraga region sa Mindanao. Pagsapit ng linggo, posibleng lumawak at tumindi ang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Asahan ng heavy to intense rains sa Samar and Leyte provinces pati sa malaking bahagi ng Northern Mindanao at Caraga, lalo na sa gabi. Sa Metro Manila naman, mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend pero maging handa pa rin sa posibilidad ng pag-ulan. Patuloy pa rin umantabay para sa mga update. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Challenge accepted sa mas mataas na level ng aktingan. Sina Kapuso stars Dave Bornea, Chanel Agustin at Shane Sava. Bibida sila sa magpakailanman episode na tungkol sa pamilyang may special needs. May chika si Nelson Canlas. Starting the year with so much positivity, sina Dave Bornea, Chanel Agustin at Shane Sava. Bukod sa pagpupursige sa trabaho, gusto rin nilang makapag-share sa kapwa. Tulad ni Dave na putting his talent to good use by inspiring the next generation. Nagturo ako ng dance sa mga kids. Yes, and then yun, nakakatuwa lang kasi my skill, my passion, share ko sa mga kids, nakakatuwa. And then parang nakikita ko yung younger self ko rin sa kanila. Speaking of inspiring others, gaganapan 3 sa episode ng Magpakailanman sa Sabado ng gabi na pinamagatang My Special Family. Isang pamilya na naging challenging ang buhay dahil sa mga anak na nasa spectrum o may special needs. Sa kanilang pagbibigay buhay sa kanilang mga karakter,
Sana raw ay makarelate at may matutunan ang maraming manonood. Very inspiring po siya kasi papakita po dito na kahit na may mga special needs sila, kaya nila. Kaya nila and kaya nilang gawin yung mga ginagawa ng mga normal na tao. Makakasama nila sa episode sina Gardo Versosa, Isay Alvarez at Therese Malvar, directed by award-winning director Zig Dulay. Challenging siya for me kasi first time ko po magkaroon ng role na parang kailangan ko maging matured, maging strong, lalo na sa mga kapatid ko kasi nga may mga special needs sila. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bagong silang na sanggol sa Cagayan de Oro City. Isinilid ang walang muwang sa eco bag at saka iniwan sa bubong ng isang bahay. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Ito ang tumambad sa mga barangay tanod. Nambuksan ang isang eco bag sa Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Isang bagong silang na sanggol na may umbilical cord pa. Ang sanggol na nasa eco bag nakuha raw sa bubong ng isang bahay. Nadiskubre ito matapos marinig ng mga residente ang pag-iyak ng bata bandang alas 11 kagabi. Naibabaw sa atop, sa balay. Atop siya? Oo. Nga di man makuha doon sa tubang yun, dito sa kilid gamay. Dito So, gisaka sa atong barangay police. Agad umano dinala sa ospital ang baby para masiguro ang kalusugan at kaligtasan nito. So far, di-take care naman yun nila, no? And naka-store na po si Kapitan dito and nag-provide na sa mga kailangan sa baby. Stable na po ang baby. Iniimbestigahan na ngayon ng Barangay Council ang pangyayari para makilala ang ina na nag-iwan sa bata. Nag-deploy na tag mga BHW aron nga among sutaon kay naaman mi datos nga naay 14 ka mga nakay nga mama nga naa-address sa among likod kani makita man nato 14 sa bulan gyud sa January 2 paingon sa isa ka bulan nga kana muni sila ang mga manakay muning among gipadtuan. Among paningawaon sa Barangay Council nga dili na malangan among mahatag ang kumpleto nga dita ani kay naaman na ato kumpleto man ang atong barangay health worker sa Barangay Kanituan. Tuwa naglihok na sila tanan. Ito na umano ang pangatlong beses na may iniwan na bagong silang na bata sa kanilang barangay. Kani binuhatan kani sa dili maayo nga pangisip or wala sa iyang insakto nga pangisip kay walay inahan nga makabuhat niini kung walay mga giagian nga problema ang maong inahan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Iba't ibang paglabag sa batas trapiko ang sinita ng MMDA sa pagsuyod nila sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City. Ilan sa mga hinuli ang driver na nagmaneho ng van kahit suspendido ang lisensya at mga enforcer na illegal na nakaparada. Nakatutok si Darlene Kai. Tigitan nyo lahat. Kanina ko pa sinasabi. Pag walang driver, tow nyo yan. Hindi mga ordinaryong motorista kundi mga kabaro nila ang tiniketa ng MMDA officers dahil sa illegal na pagparada sa EDSA Cubao Corner, Monte de Piedad sa Quezon City. Ang tagal na kasi man, mga ganun, may, alam mo na yung bawal pero marami na nung parang din. O yung masabi niyo sir na huli din po kayo ng mga kasamahan ko ninyo? Wala tayong magawa mo, may trabaho lang naman nila. We will implement the law fair and square. At lalong-lalo na po sa mga empleyado po natin at sa mga enforcers natin na tayo naman po nagpapatupad ng batas. Huli rin ang dalawang taxing ito na nagbababa at nagsasakay ng pasahero sa EDSA Cubao kahit may no loading and unloading signage na. Kasi po, mayroong pasahero pumara doon. Tapos, sabi nung enforcer na babae, pasok ka na lang pag ganon. In-impound naman ang sasakyan ng van driver na ito na illegal na nakaparada sa Domingo. Minaneho kasi ito kahit suspendido na ang lisensya ng driver dahil sa naunang traffic violation. Tumangging magbigay ng panayamang driver. Once na your license is suspended, po yan matik po yan. Yung mga privileges within, hindi nyo pwede magamit. So technically, lifted din po ang karapatan niyang magmaneho ng sasakyan.
Sinita rin ang mga tindahang extended hanggang bangketa. Binaklas ang isa sa Malabito Street sa Cubao. Okay lang naman kasi dapat lang naman talaga yun. Pero dapat equal, dapat lahat. Kasi hanggang doon yan, no? Diba? Hindi lang naman dapat ako. Pinagtatanggal naman ang kahoy na patungan ng tindahang ito sa C. Benitez. Sinita rin ang mga pumwestong vendor sa bangketa ng Arayat Market. Pinagtatanggal ang mga panindang prutas at kinumpiska ang mga basket na patungan. Mga kapuso, kapag may mga nakahambalang dito sa bangketa o sa sidewalk tulad ng kiniklear nitong mga tauhan ng MMDA, hindi nakakadaan yung mga pedestrian sa bahaging ito ng bangketa. Kaya dito sila dadaan sa kalsada, makakasagabal sila sa daloy ng traffic. Bukod sa delikado, bibigat yung traffic situation sa kalsadang ito. Pinakamalala pa naman sa buong Asya ang pagsisikip ng trapiko sa Pilipinas ayon sa isang pag-aaral. Pangatlo naman sa buong mundo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Magpakatigas ka na parang bato. Yan ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaarawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sabi ng bise na bumisita sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands, nagpaabot ng pagbati ang dating Pangulo kay De La Rosa na mahigit 2 buwan nang nagtatago. Sa gitna yan ng usap-usapan pero hindi naman kumpirmadong ulat na may arrest warrant na laban kay De La Rosa mula po sa ICC kaugnay ng war on drugs nung siya pa ang PNP chief ng Administrasyong Duterte. Ayon naman sa abogado ni De La Rosa, hindi pa niya nakakausap ang senador at hindi niya rin masagot kung nasa bansa pa ito. Handa umano silang sumagot kung sakaling sampakan ng ethics complaint si De La Rosa dahil sa matagal nang hindi pagpasok sa Senado. Umaasa silang kakatigan ng Korte Suprema ang inihain nilang petition for certiorari para kina De La Rosa at dating Pangulong Duterte. Probably if there is a decision by the Supreme Court on the matter clarifying the rules, no? And I think I can only predict that he might surface. Posibleng dagdagan ang 10 milyong pisong patong sa ulo ng #1 most wanted sa bansa na si Charlie Atong Ang, ayon po yan sa DILG. Kung ako mapikon, talaga dadagdagan ko niyan. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, 14 na lugar na ang kanilang sinilip na posibleng kinaroroonan ni Ang pero bigo pa rin siyang makita. Sa kabila ng pagsauli ng mga baril, hindi pa rin daw tatanggalin ng DILG ang bansag sa kanyang armed and dangerous sa dami ng kanyang bodyguard na puro armado. Kaugnay naman sa nawawalang high-powered firearm na M16, sinabi ni Remulla na kailangang pirmahan ng negosyante ang affidavit of loss. Sa gitna ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, may mga residente pa rin bumabalik sa 6-kilometer permanent danger zone. Ang dahilan at aksyon ng mga otoridad sa pagtutok live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, maski nga mahigpit na ipinagbabawal, meron pa rin pabalik-balik sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone upang magpakain ng kanilang mga alagang hayop. Kaya kanina, pinangunahan na ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang paglilikas sa mga nasabing hayop sa mas ligtas na lugar. Halos tangay na ng kanyang baka si Ana Marie habang patungo sa itinalagang animal pooling site sa barangay Manibit sa Legazpi City, Albay. Hindi ko na kaya. Nakakapagod. Extra challenge anyang dalhin dito ang kanilang alaga mula sa dating kinilalagyan sa loob ng 6-kilometer danger zone. Pero mas maigi na raw ito. Sa baba kasi kahit konti may pagkain sila, may tubig. Kasi kung nasa itaas kami, walang tubig dun. Kasi puro naabo. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, nailikas kanina ng mga magsasaka ang kanilang mga alagang hayop para hindi na sila magpabalik-balik para puntahan ang mga alaga. Mahirap, malayo kami nag-aalaga ng mga hayop. Umaga at hapon, tumataas kami dyan. Ngayon, hindi na, binaba mo na namin yung mga hayop namin. Mas magandang tumutulong sa amin. Sagot ng LGU ang bakuna, bitamina at pagkain ng mga alaga habang naroroon sila. Kailangan maibaba talaga kasi kumusta yung asupre na makakain po.
toxic yan. Lalo na po yung pag nalanghap. Bahagi ito ng paghahanda ng LGU para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Pakiusap ng kinaukulan, wala na sana magpumilit pang bumalik sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kung talagang hindi sila napagsabihan, since safety, we are after the safety, so dadalhin sila ng kaya may mga uniform personnel tayo na nandiyan sa taas. Nasa Alert Level 3 pa rin ang Mayon, nagpapaiwatig ng mataas na antas ng aktibidad. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagbuga ng lava dome at lava flow kasama ang minor strombolian activity o panakanakang maliliit na pagsabog. Patuloy ang volcanic quakes, pagguho ng bato at pagdaloy ng uson. Naobserbahan din ang banaag o crater glow, palatandaan ng aktibong magma sa loob ng bulkan. Naitala rin ang katamtamang pagsingaw ng may taas na 100 metro mula sa crater, nalapadpad patungong Hilagang Kanluran at Kanluran Hilagang Kanluran. Emil, base na kuha natin impormasyon mula sa City Veterinary Health Office ng Legazpi City, umabot na sa 70 mga alagang kalabaw at baka ang nailikas sa mas ligtas na lugar. Ayon naman sa PDRRMO, bukod sa Legazpi City, ay ginagawa na rin daw yan sa iba pang bayan sa Albay. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Bagong taon na pero nakatenga pa rin sa mahigit 140 container ang maraming balikbayan box na ilang taon nang hindi natatanggap ng mga pinadalhan. Nakikipagtulungan na ang Bureau of Customs sa NBI para mapanagot ang mga kumpanyang nag-abandona nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nalipasan na naman ng isang Pasko ang libu-libong balikbayan box na inabandona ng 11 deconsolidator. Laman sila ng mahigit 140 container mula abroad, marami galing Middle East. Magkakaiba ang sukat, bigat at hugis ng mga balikbayan boxes na ito. Pero iisa ang hangad ng mga tatanggap nito, ang makuha na ang pinakaasam na balikbayan boxes sa lalong madaling panahon. Kaya naman target ng Bureau of Customs na maipamahagi na ito sa loob ng 60 araw. Hopefully within 60 days. Kaya lang hindi rin natin sigurado pa yung bilis ng ating mga forwarders, Di na Pasko, baka mapadali pa, Ang importante, ma-release na natin within the next few days yung additional 70 containers. Ayon sa Bureau of Customs, ni-revoke na ang registration ng mga sangkot na kumpanya. Nakikipagtulungan na rin ang Customs sa National Bureau of Investigation o NBI para makasuhan ng mga dapat managot sa mga napabayaang balikbayan box. Tinakasan rin ng mga deconsolidators ang mahigit 40 milyong pisong duties at buwis. Ang gusto natin dito, large-scale estafa. Dahil malaking pera yan, marami nagsama-sama upang makuha lang yung bayad ng ating mga kababayan at hindi naman nila talaga dadalhin. Kita nyo naman, abandon nga yan, yung kanilang mga obligasyon, di nila ginawa. Nagsimula na ang case build-up ng NBI laban sa mga deconsolidator. Nakapag-submit na po sila ng affidavits as soon as possible dahil lang paghihirap po ng ating mga kababayan ay nasagad na sa pag-iintay. Binigyan naman ng 30,000 pesos mula sa Presidential Action Fund ang mga nagpadala ng balikbayan box na hindi nakarating sa pinadalhan. Para hindi mabiktima, kinakailangan ibigay natin sa ating mga OFWs abroad, yung binabanggit kanina ni Commissioner, na mga lehitimong consolidators, at mga lehitimong deconsolidators dito. Kaya po magkakaroon ng investigasyon para tanggalin natin sa sistema yung gumagawa ng masama. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kung sa Australia, umapaw ang mga Pilipinong taga-suporta ni Alex Ayala, paano pa kaya sa literal niyang home court pag naglaro na siya sa WTA Philippine Women's Open na magsisimula sa Lunes? Bihira ring mag-host ang Pilipinas ng International Tennis Tournament kung saan mahigit 30 tennis stars ang mapapanood. Ang ensayo ni Alex at ng iba pa sa pagtutok ni JP Soriano. Pagkarating pa lang sa Pilipinas mula Australia kahapon, nabanggit na ni Alex Ayala ang excitement na makapaglaro sa isang official WTA game dito sa Pilipinas.
Yes, I will be playing next week. I'm looking forward to it. Fresh from Australian Open si Alex, kung saan usap-usapan sa Australian media ang mahabang pila ng kanyang Filipino fans na mabilis pumuno sa tennis court. Kaya maraming nanood na lang sa screen sa isang kalapit na park. Paano pa kaya pag naglaro na siya sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court para sa Women's Tennis Association o WTA 125 Philippine Women's Open? Namataan na siya nag-iensayo roon kanina bago pa man ang umpisa ng palaro sa Lunes, January 26. Tulad ng iba pang world-class tennis players na naroon na rin. Sakaling dagsain nga ng fans, may 2,000 sitting capacity ang buong tennis center na halos triple ng 750 seating capacity requirement ng WTA. Binisita ko na ito nung puspusan itong pinupulido at nakita ko nga ang mga pagbabago para maging world-class ito. Bagong pintura na at nagdagdag pa ng mga locker rooms at opisina. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Tennis Center na makasaysayang Rizal Memorial, ang venue kung saan maglalaban-laban ang mahigit sa 30 sa pinakamagagaling na tennis players sa buong mundo. Kabilang na po yung mga namayagpag sa mga pinakaprestiyosong tennis tournaments gaya ng US Open, Australian Open at meron pa nga po na Olympic medalist. At kasama po sa nabigyan ng wildcard slot ang ating pambato, ang national pride na si Alex Ayala. Ayon sa Philippine Tennis Association, napabilis ang usapan para gawin ang isang WTA tournament sa Pilipinas dahil sa kasikatan ni Alex na patuloy na tumataas ang ranking sa world tennis. Itong pag-host ng WTA 125, isa lang to sa component ng buong ecosystem na gusto nating gawin para ma-improve yung buong tennis program po natin. Bukod kay Alex, kabilang din sa 32 tennis stars na lalaban sa WTA 125 ay ang Paris Olympic silver medalist si Donna Vekic. Dadagdag sila sa mahabang listahan ng mga dati ng tennis legends na nakapaglaro dito sa Rizal Memorial. That is the Rizal Memorial Coliseum. Bjorn Borg played there. All tennis greats played there. Pag naglaro ka rito at batang tennis player ka na, I've played in the historic Rizal Memorial Tennis Complex. I have arrived. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Naku baka po sakali nakita nyo yung mga peking post na ininsulto ko raw si Philippine tennis star Alex Ayala. Naku, tahasang ko pong sasabihin. Fake po ang mga post na yan. Sabi pa sa mga peking post, sumagot pa raw si Ayala gamit ang maanghang na salita. Ulitin ko po, fake news po yan. Wala po akong sinabing anumang negatibo laban kay Alex. Hindi ko rin siya ininsulto kailanman. Bagkus, ipinagbubunyi ko siya at ipinagdarasal pa. Salamat po. Pansamantalang sususpindihin ng Pasay City Hall ang panghuhuli sa mga motorista sa flyover sa kanto ng Rojas Boulevard at EDSA flyover habang nire-restore ang kumupas ng solid yellow line. Yan po ay matapos ang viral na insidente ng panghuhuli sa lugar na nauwi sa pagtatalo ng enforcer at sinitang driver. Sa isang pahayag, sinabi ng Pasay City Hall na magtatalaga pa rin ng mga enforcer sa lugar para alalayan lang ang mga driver. Tinututukan nila ang kalagayan ng mga lansangan sa lungsod pero ang mga kumupas na road markings ay dulot umano ng matinding init ng panahon, tuloy-tuloy na pagdaan ng sasakyan at mga nakaraang roadworks. Sa videong nag-viral, makikitang kupas na nga ang solid yellow line pero may nakapatong na mga mas bago at hindi naman kupas na broken white lines na tanda na pwedeng magpalit ng lane. Ayon naman sa driver na sinita, hindi lang pansamantalang pagtigil sa panghuhuli ang dapat ipatupad, kundi tunay na reforma at pagtigil sa paglalagay ng anyay trap para manghuli. Nagbitiw na rin bilang board director ng Terra Solar Philippines Incorporated si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Epektibo ito noong January 21. Ayon kay Leviste, ang pagbitiw niya ay para hindi na madamay ang kumpanyang Meralco at iba pang investors sa mga kumpanyang ibinenta niya sa anyay maling political attacks laban sa kanya. Ang Terra Solar ay affiliate ng Meralco Power Gen Corporation.
Hindi na natuloy ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte dahil sa diverticulitis o mamamaga ng bahagi ng malaking bituka. Ayon sa isang eksperto, maaaring makaramdam ng matinding sakit ang mga may ganitong kondisyon na kung hindi namamana ay dahil naman sa diet. Nakatutok si Ivan Mayrina. Atin pong tawagin si House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos bilang kinatawan at upang ihatid ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative at House Majority Leader Sandro Marcos ang kumatawan sa Pangulo sa gabay ng Bayan Program na dapat sana idadalahan niya sa Ilocos Norte kaninang umaga. Sa isang punto sa talumpati na nakababatang Marcos, saglit na natigilan ang mga naroroon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen, just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Nahihiya tuloy ako sa inyong lahat. Matapos ma-ospital nitong Miyerkules ng gabi dahil sa diverticulitis, ay nasa Malacanang lang daw ang Pangulo para sa mga pribadong pulong ayon sa Presidential Communications Office. Bagamat siniguro ng Pangulo na maayos na kanyang pakiramdam sa inilabas sa video ng palasyo kahapon, hindi lamang discomfort, kundi maaring matinding sakit ang maramdaman ng isang may diverticulitis ayon sa isang eksperto. Ang pinaka-cardinal na symptom niyan is yung pain, abdominal pain. It can be a sharp pain dun sa may left side usually. Kung nasa right side siya, para siyang appendicitis. So it's aggravated by movement. Kapag tinouch mo on pressure, masakit siya. Tapos isa pang niya is it can be associated with fever. Ang diverticulitis ay dulot ng pamaga ng diverticula, maliit na pouch na nabubuo sa malaking bituka, genetic o may mga pagkakataong ito'y namamana ng isang tao. Pero kadalasan, ito'y dahil sa diet o sa kinakain ng isang tao. Maraming mga possible na causes niyan. One is probably yung dietary. And it's probably related sa decrease ng fiber intake tsaka increase ng high fat na diet. This can essentially cause ng constipation, and dahil doon mag-i-increase yung pressure doon sa colon, that can cause a diverticula and pwedeng maging mamaga yun. Pag siguro ng Pangulo hindi life-threatening o hindi malubha ang naging dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Ayon sa eksperto, mas malamang ito ay simple diverticulitis na madadaan sa antibiotic, pahinga, pag-hydrate o pag-inom ng mas maraming tubig at pagkain ng mas maraming fiber. Mas karaniwan ang diverticulitis sa mga edad 50 pataas, pero may payong mga eksperto para makaiwas dito. Increase your fiber intake, of course, yung bawas-bawasan natin yung pagkain ng mga processed meat, mga taba, Of course, yung healthy lifestyle, regular exercises, increase your fluid intake. So anything siguro na para maiwasan natin yung maging constipated tayo. Talagang malaking tulong. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa mga Potterheads o fans ng Harry Potter, spotted ang Harry Potter author na si J.K. Rowling sa Puerto Princesa International Airport. Nagbistulang platform 9 3/4 tuloy ang lugar kung saan na-meet si Rowling ng isang 8-year-old Harry Potter fan. Ballpen ang nagsilbing wand ni J.K. Rowling para bigyan ng magical moment si Sofia Sky Formalisa sa pamamagitan ng isang autograph. Super happy ni Sky sa pagkakataong ma-meet ang author ng kanyang paboritong libro. 2 libro pa ang napirmahan ni Rowling. Naging fan si Sky simula nang bilhan siya ng kanyang ama ng Harry Potter book. Pero bago pa yan, 2 years old pa lang siya nang magsimulang mahilig sa mga libro. Yung world po ni Harry, gusto ko po on how it is magical. There are chocolate frogs, the sorting hat, and invisibility cloak. Yung mga ganun po. Very happy po ako kasi idol ko po siya at siya po naggawa ng Harry Potter.
Thank you to Miss J.K. Rowling. She was very kind to me. Iginiit niyang hindi niya intensyong gumawa ng negatibong content na kanya ring kabuhayan. Ginawa lang anya ang video dahil sa mga natatanggap na negatibong komento na nag-stereotype umano sa mga dayuhang gaya niya patungkol sa HIV. Ginawa niya anya ang video para mapansin ng mga Pinoy at umasang magiging meme ito. Git ng Ruso, sa kanilang bansa ay siniseryoso nila ang mga usaping pangkalusugan. Wala umano siyang HIV at walang intensyong magkalat ng ganito. Hindi anya siya nagsisisi sa paggawa ng nasabing video, pero naiintindihan na niya anya ang mga standard at patakaran sa pakikipamuhay sa mga Pilipino. Dahil sa asong napadpad sa Riles ay naantala po ang biyahe ng MRT-3 kagabi. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng MRT-3 sa aberya. Pasado alas 6 kagabi, nang mamataan ang aso sa Riles sa Guadalupe Station. Agad rumesponde ang Coast Guard at sinagip ang aso na merong sugat. Nasa pangangalaga na po ang aso ng Guadalupe Viejo Barangay Hall sa Makati. Nakatakdang dalhin ito ng barangay sa Animal Care Shelter upang magabot. Susuriin din ng mga otoridad kung merong naka-embed na microchip sa aso. The long wait is almost over para sa reunion ng PBB Celebrity Collab Edition housemates sa kanilang upcoming series na The Secrets of Hotel 88. Halos 1 minuto ang bagong teaser na may clue sa magiging kwento pero nakakaintriga pa rin. Makichika kay Nelson Canlas. Dito sa hotel na to, sa Hotel 88. Mahigit 10 million views na and counting ang 50-second online teaser ng mystery drama series na The Secrets of Hotel 88. Nagbukas ang teaser sa mga karakter ni na Will Ashley, Brent Manalo at Ralph De Leon. Mabit ka, basis! Gusto namin bilhin yung parte. Nakalaunay makakainitan ang mga karakter ni na Mika Salamanca, Bianca Di Vera, River Joseph at Josh Ford. Don't talk to my sister. Makaka-reunion din nila dito ang iba pang PBB Celebrity Collab 1.0 housemates na sina AC Martinez, Dustin Yu, Esnir, Clarice de Guzman, Cyriel Manabat at Kira Ballinger. Nakakaintriga na agad sa pasili pa lang dahil may dugo ang katawan na balot ng itim at tinihila palayo. Ang gusto namin ay malaman yung totoo. Roller coaster po talaga kasi yung Hotel 88. It's not one-sided. It's not all drama, but it's also not all fun at the same time. So yung mga iyakan na ganun, yung mga galit na away, so it happens. May mga eksena daw na walang sinusunod na script, kaya raw emotions at reactions daw ang naibibigay ng mga nagsisiganap. I think it depends po sa eksena. Kasi ako, I've trained myself na rin po to get used to, you know, like on the spot, like improvisations and everything. So, not having the script is also pretty exciting for me. Installment daw kung ibigay ang script sa kanila. Kaya naman ang mga bida sa serye, kanya-kanyang hintay daw. Kahit kami talaga, kailangan naming hintayin talaga yung kwento, ganyan. Kasi po, dami po talagang secrets. Kasama rin sa serye ang mga veteran artist na sina Ina Raimundo, Dominic Ochoa at Gardo Versosa. Inaasahang mapapanood ito ngayong first quarter of 2026. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Exciting! And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. Yeah. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.